Ngayon ang ating i-recap ay isang action-adventure movie na pinamagatang Furiosa, a Mad Max saga. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Sa malapit na hinaharap, ang mundo ay darating sa isang apokaliptik na pagtatapos, dahil sa mga pandemya, pagbabago ng klima, kakulangan ng tubig, at pagbagsak ng mga grids ng kuryente. Ang Australia ay isang napakalaking wasteland, maliban sa isang maliit na komunidad na kilala bilang the Green Place of Many Mothers. Si Furiosa ay namimitas ng mga prutas kasama ang isang kaibigan, nang biglang may narinig silang ingay. Hindi pinapansin ang mga pagtutol ng kanyang kaibigan, pumunta si Furiosa upang imbestigahan, at natuklasan ang isang grupo ng mga magnanakaw ng motorsiklo. Pinutol niya ang gas pipe mula sa isa sa kanilang mga motorsiklo, ngunit nang gagawin na niya ang isa pa, natagpuan siya ng isang rider na tinatawag na Toe Jam. Agad na sinaksak ni Furiosa ang kanyang mga binti at tumakbo palayo, sumipol upang bigyan ng babala ang mga taga-nayon. Sa kasamaang palad ay naabutan siya ng mga riders at kinidnap siya. Di nagtagal, ang ina ni Furiosa na si Mary at isang grupo ng mga mandirigma, ay nagsimulang sumunod sa mga riders. Gamit ang kabayo, sinundan ni Mary ang mga lalaki. Binaril nila ang isang rider at pinatay siya ni Mary gamit ang kanyang talim, bago nakawin ang kanyang motorsiklo. Bago umalis si Mary upang iligtas si Furiosa, binigyan siya ng pinuno ng nayon ng maraming bala. Ipinaalala sa kanya ng pinuno, na walang sino mang nakakaalam sa lokasyon ng kanilang tahanan, ang dapat mabuhay. Di nagtagal, pinatay ni Mary ang isa pang rider mula sa malayo gamit ang baril, at ang dalawa pang lalaki ay huminto upang suriin ang sitwasyon. Habang sila ay na-distract, si Furiosa ay kumagat ng isa pang gas pipe upang masira din ito. Nang makita nila si Mary na paparating, muling sumakay ang mga riders at lumayo. Ginamit ni Mary ang pagkakataon na ayusin ang nahulog na motorsiklo gamit ang ninakaw niya, para mas matagal siyang magkaroon ng gas. Nagpatuloy ang habulan at sa kalagitnaan ng gabi, isang motorsiklo ang tuluyang naubusan ng gasolina. Nagsimulang mag-away ang mga lalaki kung ano ang gagawin, kaya ginamit ni Furiosa ang pagkakataon na putulin ang mga lubid sa kanyang mga kamay at tumakas. Nakalulungkot na nagmaneho ang rider patungo sa kanya at kinukuha siya ulit. Sa umaga, napansin ni Mary na nakarating na sila sa kampo ng mga riders. Nagawa nitong mabaril ang isa pang rider, at naiwan na lamang si Toe Jam kasama si Furiosa. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na nakahanap siya ng isang lugar ng kasaganaan. Sinubukan niyang dalhin si Furiosa sa kanilang pinuno, ngunit tumalon si Furiosa at itinapon ang sandata ni Toe Jam sa gulong, para mabangga siya. Pagkatapos, si Furiosa at isang malubhang na sugatan na si Toe Jam ay dinala upang makita ang pinuno, isang warlord na tinatawag na Dementos. Namatay si Toe Jam habang sinusubukang sagutin ang mga tanong ni Dementos, at sinubukan siya ni Furiosa na sipain, kaya kailangan siyang hilahin ng iba. Dahil tumanggi si Furiosa na sabihin sa kanila kung nasaan ang kanyang tahanan, nagpa siya si Dementos na panatilihin siya. Sinabi niya na tratuhin si Furiosa na mabuti, umaasang makuha ang kanyang tiwala sa pamamagitan ng pagmamanipula. Sa labas ng kampo, kinuha ni Mary ang damit mula sa namatay na rider, habang tumatakas mula sa isang papasok na sandstorm. Pagkatapos ay pumasok siya sa kampo at nagsimulang pumatay ng mga tao, hanggang sa matagpuan niya ang tent ni Furiosa. Nakapatay siya ng isa pang lalaki, ngunit naaawa sa babaeng naglilinis kay Furiosa, na nagsasabing isa ring biktima at isang ina. Gayunpaman, nang umalis sina Mary at Furiosa, agad na itinaas ng babae ang alarma. Binaril ng isang gwardya si Mary at sinindihan ang kanyang likod, kaya kailangan niyang huminto para tanggalin ang kanyang mga damit. Umalis sila sakay ng motorsiklo ng mas mabilis hanggat maaari, ngunit naririnig ni Mary na paparating sina Dementos at ang kanyang gang. Sinabi niya kay Furiosa na umuwi kahit wala siya, at nagbigay ng buto ng prutas at sinabing itatanim ito. Pagkatapos ay pinabagsak ni Mary ang isang rider, gayunpaman, siya ay mabilis na napapaligiran at nadaig. Nang marinig ang kaguluhan, bumalik si Furiosa, at natuklasan na nakabitin si Mary sa isang krus na istruktura. Sinaktan nila si Mary habang tinatanong kung saan siya nanggaling, ngunit tumanggi siyang ipagkanulo ang kanyang mga tao. Pinilit ni Dementos si Furiosa na panoorin, kung paano patayin ng kanyang mga tauhan si Mary.
Makalipas ang ilang sandali, nakakulong si Furiosa at pinilit siya ni Dementos na panoorin ang itinuturing na entertainment ng kanyang mga tao. Marahas silang nag-aaway sa isa't isa upang magpasya kung sino ang sasali sa ritual. Pagkatapos ay sumakay ang mga napiling rider sa mga motorsiklo na humihila ng mga kadena upang putulin ang isang lalaki. Binigyan ni Dementos si Furiosa ng isang teddy bear na dating pag-aari ng kanyang anak na babae, ngunit itinapon niya ito nang walang salita. Kinabukasan, sinabi ng historyman kay Furiosa na maaari niyang turuan siyang magsulat at magbasa para maging mahalaga siya para kay Dementos. Gayunpaman, hindi siya pinapansin ni Furiosa na mukhang napagdesisyonan niyang manahimik na lang. Isang gabi, nakahanap si Furiosa ng tinta mula sa bag sa hawla at nagtato ng isang bituin na mapa sa kanyang braso para hindi niya makalimutan ang daan pauwi. Makalipas ang ilang araw, ginalugad ng gang ni Dementos ang wasteland nang makakita sila ng pagsabog ng pulang usok. Pumunta sila sa lugar at nakakita ng Warboy, isang uri ng sundalo na nakikipaglaban para kay Immortanjo, ang warlord leader ng Citadel. Gustong malaman ni Dementos ang tungkol sa lugar ng kasaganaan, at ipinapalagay ng Warboy na pinag-uusapan nila ang Citadel, kaya dinala niya sina Dementos doon. Pagdating nila sa Citadel, tumakbo ang lahat ng alipin para magtago sa takot. Hiniling ni Dementos na makita ang pinuno, at nangakong sasaktan sila kung hindi sila makipagtulungan, ngunit nag-alok ng kalayaan at kayamanan kung gagawin nila. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Immortanjo, at hiniling ng kanyang assistant na pumili si Dementos ng isang warboy, upang ipagpatuloy ang mga negosasyon. Isang batang lalaki ang napili, at pininturahan niya ang kanyang mga ngipin. Tumalon siya mula sa isang tulay, dumudula sa ilang mga wire bago mahulog at mamatay sa isang pagsabog. Ipinaliwanag ng assistant na ang lahat ng warboys ay handang mamatay para kay Joe. Matapos mag-retreat ng mga pinuno, inatake ng mga lalaki ang gang ni Dementos. Maraming lalaki ang napatay, at isang bungkos ng mga motorsiklo ang ninakaw na may nakabitin na kadena. Kinuha rin ang hawla ni Furiosa, at binuksan ito ng mga alipin para agawin siya at ang historyman. Tumakbo si Dementos upang iligtas sila, inalis sila sa kanilang pagkakahawak sa tamang oras. Ngayon ang gang ni Dementos ay walang pagpipilian kundi ang umatras. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Dementos at ang kanyang grupo sa Gastown, ang pangalawang kuta ng wasteland. Hinintay nila ang isa sa mga convoy na umalis sa bayan at pinalibutan nila ito sa kalsada, na mabilis na pinatay ang lahat ng mga lalaking nagbabantay sa kanila. Pagkatapos ay may ilang riders na nagkukunwaring warboys, at hinimok ang convoy pabalik sa Gastown. Si Dementos at ang natitirang mga lalaki ay sumunod sa kanila, na nagpanggap na sila ay hinatake. Sa una ay ayaw magbukas ng mga gatekeepers, iniisip na may mali sa pangyayari. Nagpasya si Dementos na simulan ang pagpatay sa sarili niyang mga tauhan na nagbabalat kayo, para magmukhang totoo. Dahil dito, binuksan ang gate para iligtas ang convoy. Ang mga riders ay hindi pinahihintulutan sa loob, ngunit mayroong higit pang mga miyembro ng gang na nagtatago sa truck. Lumabas ang mga ito at mabilis na pinalibutan ang mga gatekeeper, na pinilit na buksan ang gate. Hindi nagtagal ay pumasok si Dementos kasama ang kanyang mga mandirigma, at nag-take over sa Gastown. Makalipas ang ilang sandali, ang daliri ng pinuno ng Gastown ay ipinadala kay Immortanjo, na pumayag na mag-organisa ng isang pulong. Ipinapakita si Dementos kasama ang pinuno ng Gastown, na sinasaktan siya habang may isang aparato, na nakakonekta sa kanyang mga utong. Ang pinuno ay nagmakaawa sa kanyang kapatid na si Joe, gayunpaman ang mga anak ni Joe ay umatake, at pinatay ni Dementos ang pinuno bilang ganti. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na nagtanim siya ng mga bomba sa buong Gastown, at siya lamang ang nakakaalam ng combination, upang i-activate o i-disable ang mga ito. Diin pa niya, sasabog ang bayan, maliban kung opisyal na pangalanan siya bilang pinuno ng Gastown. Gayunpaman, ang atensyon ni Joe ay napunta kay Furiosa, kaya sinabi ni Dementos na siya ay kanyang anak. Itinanggi ito ni Furiosa at ipinaliwanag na pinatay ni Dementos ang kanyang ina. Sa huli, sumang-ayon si Joe na hayaan si Dementos na angkinin ang Gastown, kapalit ni Furiosa at ng isang rider. Hindi ito nagustuhan ni Dementos ngunit sumang-ayon kalaunan. Pagkatapos ay inanunsyo ni Joe na si Furiosa ay magiging isa sa kanyang mga asawa, at siya ay dinala upang manirahan sa kanyang harem. Ang ibang mga babae ay mababait,
ngunit nakikita ni Furiosa kung paano pinipilit ni Joe ang mga ito para makasama siya. Isang araw, ang isa sa mga asawa ay nagsilang ng isang sanggol na babae, at nabigo si Joe dito, dahil gusto niya lamang ng mga anak na lalaki. Sa panahong ito, patuloy na hinahawakan ng anak ni Joe ang buhok ni Furiosa, na nagpaparamdam sa kanya ng takot. Nang maglaon, inihayag ni Furiosa na naruroon pa rin ang buto ng prutas, na binigay sa kanya ng kanyang ina. Nagsisimula na rin siyang maggupit ng buhok, at gumawa ng wig na may net at candle wax, para hindi siya mapansin ng iba. Sa kalaunan ay dinala ng anak ni Joe si Furiosa sa kanyang silid, at nagnanais na pagsamantalahan siya, ngunit nang hinawakan niya ito sa buhok, tumakbo si Furiosa na naiwan ang kanyang wig. Tumalon si Furiosa at nagtago sa ilalim ng tulay, habang hinahanap siya ng lalaki, ngunit nakita lamang siya ng kanyang kapatid. Sa kagustuhang makaiwas sa gulo kay Joe, itinapon niya ang wig, at umalis nang hindi nahanap si Furiosa. Maya-maya, si Furiosa ay nagbalat kayo bilang isang batang lalaki at nananatiling tahimik, kaya siya ay tinanggap bilang isa pang manggagawa. Siya ay napakahusay sa pag-akyat at pagtalon, kaya sa lalong madaling panahon, nakakuha siya ng trabaho bilang mekaniko. Parte ng kanyang trabaho ay humahawak ng mga kadena, upang kunin ang mga lumang sasakyan. Lumipas ang 15 taon at hindi nadiskubre si Furiosa, dahil sa kanyang pagpapanggap na pipi, at paggawa sa mga ritual ng katapatan para kay Joe. Isang araw, ang mga mekaniko ay hiniling na bumuo ng isang bagong makapangyarihang war rig, at binigyan nila ito ng isang malaking drill na kilala bilang Bommy Knocker. Ang rig na ito ay minamaneho ni Praetorian Jack, na siyang may pinakamaraming tagumpay sa kalsada sa ngayon. Kinuha ni Jack ang rig sa unang biyahe nito, ngunit biglang napalibutan ng isang grupo ng mga dating miyembro ng gang ni Dementos na naging rogue, at bumuo ng sariling grupo. Gumagamit sila ng mga parachute na konektado sa mga motorsiklo, upang salakayin ang rig mula sa itaas. Ang mga war boys ay nagsimulang patayin ng paisa-isa, at ang ilan sa kanila ay nahulog sa rig para protektahan ito. Patuloy lang sa pagmamaneho si Jack, habang parehong nasagasaan ang mga riders at war boys. Si Furiosa ay nakamotorsiklo bilang bahagi ng convoy at napunta sa ilalim ng rig, na nagligtas sa kanya mula sa isa pang bomba ng kaaway. Napatay ang mekaniko, kaya kinuha ni Furiosa ang kanyang kasangkapan upang ayusin ang pinsala. Habang patuloy na umaatake ang kaaway sa rig, nag-iiwan sila ng paputok sa ilalim nito, ngunit sinipa ni Furiosa ang rider, at dinisable ang paputok. Sa lalong madaling panahon, ang mga riders ay nagsimulang umakyat sa rig. Gayunpaman, natapos ni Furiosa na ayusin ang pinsala, at si Jack ay maaari nang magmaneho ng mas mabilis, dahilan upang mahulog ang mga kaaway, at mapatay ng mga war boys ang iba pa. Sa kasamaang palad, napakarami ang bilang ng riders, at ang mga war boys ay isa-isang pinapatay. Hindi pa banggitin ang lahat ng mga sakripisyo na ginawa nila sa ngalan ni Joe, upang maabot ang Valhalla. Biglang sumabog ang isang truck at tumama sa harapan ng rig, dahilan upang matanggal ang sombrero ni Furiosa. Siya ay lumabas mula sa ilalim ng rig, at sa wakas ay nakita ni Jack ang katotohanan. Lumapit ang mga riders kaya sinimulan silang barilin ni Furiosa at Jack, para maibaba sila sa kanilang sasakyan. Pagkatapos ay pinatay ni Furiosa ang isang rider sa parachute, at nang lumapit ang isa pa sakay ng isang lumilipad na motorsiklo, binaril niya ang kanyang binti gamit ang pana. Sunod na sinabi ni Furiosa sa huling warboy na i-activate ang drill, at nagtago sa likod ng hatch, habang ang huling lumilipad na kaaway ay napatay. Bago mamatay, binaril niya ang isang huling bala, na pumatay sa natirang warboy. Pagkatapos ay binantaan ni Furiosa si Jack ng baril, na hiniling sa kanya na ihinto ang rig. Itinulak siya ni Jack paalis at nagmaneho, bumalik lamang pagkaraan ng ilang minuto na naglalakad. Sinabi ni Jack na nawala na sa kanya ang lahat, at nag-alok na magsimulang muli kasama si Furiosa. Ipinaliwanag na siya ay isang mahusay na mandirigma, kaya wala siyang pakialam sa kanyang kasarian. Nang mangako si Jack na ituro sa kanya ang lahat tungkol sa pag-survive sa kalsada, pumayag si Furiosa na makipagtambalan sa kanya. Mula noon, si Furiosa ay naging kanang kamay ni Jack, at magkasama silang naglalakbay, habang ginagawa ang mga gawain para kay Joe. Isang araw, huminto sila sa gastown, at natuklasang pabagsak na ang lugar, dahil si Dementos ay isang kakilakilabot na pinuno at halos wala ng supply. Nakita ni Dementos si Furiosa,
ngunit hindi siya nakilala dahil mas matanda na siya. Gusto niyang makipagpulong sa mga warlord at pumayag si Jack na ibigay kay Joe ang mensahe, ngunit bago sila makaalis, nagsimulang magkagulo ang mga sibilyan. Ang grupo ni Jack ay agad na umalis kasama si Furiosa, habang si Jack ay bumabaril sa sinumang lumalapit. Nagawa nilang tumawid sa gate bago lumaki ang away, ngunit ang balikat ni Furiosa ay nasaksak. Kaagad namang inasikaso ni Jack ang kanyang sugat. Pagbalik nila sa Citadel, pinasa nila ang mensahe ni Dementos. Nagtalo ang assistant at mga anak ni Joe kung ano ang gagawin, at inutusan ni Joe si Jack na dalhin ang lahat ng mga armas na mahahanap nila mula sa Bullet Farm. Nang maglaon, tinatahi ni Jack ang sugat ni Furiosa, at nagtanong tungkol sa kanyang tato, habang ipinapaliwanag kung paano namatay ang kanyang mga magulang. Gusto niyang tulungan siyang mahanap ang lugar ng kasaganaan, at ipinakita sa kanya ni Furiosa ang buto ng prutas, at hinihiling na sumama sa kanya. Kinabukasan, umalis sila papuntang Bullet Farm, at pinamaneho ni Jack si Furiosa sa isa sa mga truck ng gwardya, sa halip na sa rig. Pagdating nila, natuklasan nila na si Dementos at ang kanyang mga tauhan ang unang nakarating doon. Gumawa ng senyales si Jack bago umatake ang kalaban at agad na bumalik si Furiosa sa gate, ngunit ang isa pang truck ay nadurog at ang rig ay natigil sa loob. Sinimulan ni Jack ang pagbaril sa mga tao habang pinapatay ni Furiosa ang gatekeeper, at tinulungan ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagbaril sa gate. Matapos makita si Furiosa, bumalik si Jack sa rig at tinamaan ang gate, kaya tumakbo si Furiosa sa truck upang hintayin siya. Sa halip na sumama sa kanya, nagpaputok si Jack ng berdeng smoke bomb para tumawag ng mga reinforcement, at sumulong siya upang patuloy na durugin ang mga kaaway, habang pinapagana niya ang drill. Bigo na nagmaneho si Furiosa palayo, ngunit bumalik din at nagtungo sa farm bilang isang sniper. Iniiwasan ni Dementos ang kanyang mga putok, ngunit napatay ni Furiosa ang isang grupo ng mga lalaki, at ang kanyang huling bala ay sa wakas tumama sa balat ni Dementos. Pagkatapos ay sinimulan ni Jack na tamaan ang lahat ng mga istrukturang may rig, kung kaya si Dementos ay naiwang nakabitin sa gilid ng tulay. Bumagsak ang isang tore sa ibabaw ng rig at naipit ito sa isang butas, kaya nagsimulang umakyat si Jack bago ito mahulog. Sumakay si Furiosa sa isang motorsiklo at iniligtas siya sa tamang oras, gamit ang isang hook. Agad na tumakas ang dalawa at nagplanong sundan ang mapa ni Furiosa. Samantala si Dementos ay iniligtas ng isang excavator, at inutusan ang kanyang mga tauhan na habulin sina Jack at Furiosa, na ibinaba ang gate gamit ang isang monster truck upang makalabas. Hindi nagtagal ay naabutan nila sina Jack at Furiosa, at naganap ang barilan. Tumabi ang truck ni Dementos sa kotse ni Furiosa, at ang kanyang kamay na may tato ay nadurog sa pagitan ng mga sasakyan. Pagkatapos ay tinamaan ng monster truck ang kotse gamit ang malalaking gulong, at nabangga ito, dahilan upang mahuli sina Jack at Furiosa. Tinali si Jack sa likod ng motorsiklo, kinaladkad siya sa paligid, dahan-dahan na pinahirapan hanggang mamatay. Si Furiosa ay ibinitin sa likod ng truck sa pamamagitan ng kanyang sugatang braso, at pinilit na panoorin ang pagkamatay ni Jack. Sa sumunod na ilang oras, umupo si Dementos sa kanyang truck upang magpahinga, at pinanood ang mga riders na nagmamaneho sa isang bilog, na lumilikha ng isang malaking ulap ng alikabok. Nang sa wakas ay nainip na siya, tiningnan niya si Furiosa at nalaman niyang nakatakas ito, sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanyang braso, at ginamit ang alikabok bilang cover. Nang subukan ni Dementos na habulin si Furiosa, natuklasan niyang tinali nito ang kadena ng truck sa gulong, at ito'y mapuputol kapag pinaandar niya ang makina. Sa kalaunan ng motorsiklo na ninakaw ni Furiosa ay naubusan ng gasolina, at kailangan niyang maglakad sa ilalim ng nakakapasong araw, dahilan para siya ay mahimatay. Sa kabutihang palad, natagpuan siya ng isang gwardya ng Citadel at inuwi siya. Ang isang manggagamot ay naglagay ng mga uod sa kanyang mga sugat, upang maiwasan ang impeksyon. Sa sandaling siya ay magising, hiniling niya na makita si Joe. Sa alaala ni Jack, ginamit niya ang pangalang Praetorian Furiosa, at sinabi kay Joe na darating si Dementos na may dalang maraming baril. Isang usok ang makikita sa malayo, at ipinaliwanag ni Furiosa na sinadya ito ni Dementos na sunugin ang Gastown, upang pupunta doon si Joe, at iiwan ang Citadel na bukas. Nagpasya si Joe na magpapanggap silang pupunta sa Gastown para malinlang si Dementos, at hiniling ni Furiosa na siya ang papatay kay Dementos.
Makalipas ang ilang minuto, nakita ni Dementos ang isang grupo ng mga truck na papunta sa Gastown, at masayang ibinalita na sila ay pupunta sa Citadel. Ngunit pagkatapos nito ay nagpadala ang assistant ni Joe ng senyales, upang bumalik ang mga truck. Sa sumunod na 40 araw, isang digmaan ang naganap sa kalsada, kung saan ang mga tauhan ni Dementos at Joe ay patuloy na nagpapatayan. Samantala, si Furiosa ay gumawa ng mekanikal na braso upang palitan ang nawala, at inahit ang kanyang ulo. Pagkatapos, humingi siya ng sasakyan sa mekaniko, ngunit isang kotse na lang ang natitira sa Citadel at wala itong isang gulong. Kinuha pa rin ito ni Furiosa, at nang nahanap niya ang lugar kung saan inaayos ng mga anak ni Joe ang kanilang mga sasakyan para ipagpatuloy ang digmaan, nagnakaw siya doon ng isang gulong. Samantala, pinangalanan si Furiosa ng History Man, na ang Fifth Rider of the Apocalypse. Makalipas ang ilang araw, nakasakay si Dementos kasama ang iilan niyang natitirang mga tauhan, at biglang napansin na binaril ang dalawa. Nakita niyang may paparating na sasakyan, kaya sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na maghiwalay, para subukang tambangan ito. Nagsimulang magmaneho ng mabilis si Furiosa, at tinamaan niya ang mga motorsiklo gamit ang kanyang sasakyan, para ibagsak ang mga ito. Pagkatapos ay sinundan niya ang pangunahing sasakyan. Gayunpaman, ito ay isang matandang lalaki na nakasuot ng kapa ni Dementos bilang pain. Hinawakan niya ang kapa at tinulak ang lalaki, pinatay siya sa isang hukay ng kumunoy. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga riders, upang subukang hanapin si Dementos. Napansin niya ang isang lalaki na may mahabang buhok, ngunit nang mahulog ito ay nakita niya na ito ay isa pang pain. Tumakbo ang iba pang riders para tulungan siya at makasabay sa plano, at nahulaan ni Furiosa na ang tanging rider na umalis ay si Dementos. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Dementos sa ilalim ng tela na ginamit niya upang magtago, at natuklasan na ang kanyang bote ng tubig ay nalaslas. Paglabas niya, hinintay siya ni Furiosa at sinubukan siyang barilin ni Dementos, ngunit wala na siyang mga bala. Sinubukan niyang tumakbo palayo, ngunit nang makita niyang sinusundan siya ng kotse, napaluhod siya at sumuko. Lumabas si Furiosa na suot ang kanyang kapa, at tinanong si Dementos kung naaalala siya nito. Ngunit ang alam lamang ni Dementos ay partner siya ni Jack. Ninakaw niya ang kutsilyo ni Furiosa, ngunit sirang hawakan lang pala ito, at ang kanyang pagkagambala ay nagpahintulot kay Furiosa na patumbahin siya. Nang magising si Dementos, siya ay nakatali na ng kadena. Sinabi sa kanya ni Furiosa ang tungkol sa lahat ng sakit na idinulot nito sa kanya at sa kanyang ina, 15 taon na ang nakararaan. Ngunit hindi ito makuha ni Dementos, at sa tingin niya ay isa lamang siyang random na biktima niya. Pagkatapos ay sinimulan siyang bugbugin ni Furiosa, ngunit si Dementos ay nagpatuloy sa kanyang monologo. Bigla siyang nagkaroon ng seizure, at natumba sa buhangin. Inactivate ni Furiosa ang kanyang braso at pinutol ang mga kadena upang kunin ang teddy bear, dahilan upang sa wakas ay napagtanto ni Dementos kung sino siya. Inalok si Furiosa ni Dementos na magsama sila at maging mahusay na warlords, ngunit tumanggi si Furiosa. Hinulog ni Furiosa ang teddy bear at sa wakas ay pinatay siya. Sinabi ng ilang tao na binaril si Dementos sa ulo, ang iba ay sinabing hinila siya sa likod ng kanyang sasakyan, at binagsak siya sa isang puno tulad ng ginawa nito sa ina ni Furiosa. Ngunit ang totoo ay dinala siya ni Furiosa sa Citadel, at lihim siyang ginamit upang itanim ang buto ng prutas na binigay ni Mary. Tumubo ang buto sa isang puno, sa pamamagitan ng paggamit kay Dementos bilang sustansya. Sa sandaling magkaroon ito ng bunga, tinulungan ni Furiosa ang mga asawa ni Joe na tumakas sa isang truck, na nag-trigger sa part 1 ng pelikula. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.